i-connect natin kaagad itong main topic natin. Breaking, hindi nakaporma si Marcoleta habang nasa Sandigang Bayan. Inaresto na! Diyos ko po! Tita, baka mahulog ka. Malakas pa naman ako doon. Aray! Tita, dagdagan natin lakas mo. Ensure Gold, may HMB and triple protein. Again, sa mga bagong pasok dyan, mga kapsat, no, baka naman, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Ako, 2 harang pa. Ang paniwala nila, Umpisa natin na yung kanyang motion. Wait lang. Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kaka-start lang ni attorney. Breaking news, di nakaporma O si mga kabunyog, Marcoleta. mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Lagi tayo ngayong naka-breaking news. Ang bilis talaga ng mga pangyayari, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Breaking news na naman tayo. Legaspi, Breaking shoutout. news lang natin kanina. Kaya lang kanina kasi, nung nag-live ako, wala pa, hindi pa inaresto si Marcoleta. Nandun pa siya sa Sandigan Bayan, katatapos lang nung hearing, nung kanyang motion. Na-deny yung kanyang motion, na nag-motion sana yung kanyang mga abogado na i-defer muna yung pag-issue ng warrant of arrest, i-suspend muna yung proceedings, at pakinggan yung kanilang motion na i-quash yung kasong plunder. Kaya lang, kaagad-agad, kanina rin, denied kaagad ang bilis ng desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at binasa kaagad ng chairman ng 3rd Division, si Associate Justice Carl Miranda. Binasa niya yung statement. May nakaredy na siyang statement. Ang statement nila, mayroong probable cause para mag-issue na ng warrant at nag-issue na sila ng warrant of arrest kaagad-agad. Mayroon na silang in-issue kanina. So, hindi na nakaporma si Marcoleta. Wala na, tapos nang Hindi na maliligayang nakaporma araw. kasi nandun siya, mga kabunyog, mga kababayan. Ang purpose sana nung pagpunta niya kanina doon, kasama yung mga abogado niya, hearing nung motion. Siguro, ang iniisip ng mga abogado nila Marcoleta, baka mag-grant naman yung motion natin kasi wala namang basihan yung kaso eh. Pag nag-grant kasi yung motion nila, hindi mag-i-issue ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Kasi ang motion nila, i-defer muna ang issuance of warrant of arrest, i-suspend muna ang proceedings at pakinggan yung kanilang motion na i-quash ang plunder kasi wala daw kabasi-basihan. Ito ang problema sa kanila, Kabunyog Vic Medrano, Kabunyog Mayrahay Malinchudosyo. Ang problema dito sa kampo ni Marcoleta, kasama na si Marcoleta, kasama na yung mga INC, yung mga DDS. Paniwalang-paniwala talaga kasi sila na wala daw kabasi-basihan ang kaso ni Marcoleta. Yan yung kanilang paniniwala eh. Ito na naman, napahamak na naman sila. Kabunyog Baloy, Kabunyog Ansilin. Bakit napahamak na naman? Umattend kanina si Marcoleta, ang purpose nila pag didinggin yung kaso yung nila motion. Ibig sabihin, yung motion nila na i-defer muna yung issuance ng warrant of arrest, wag mo nang mag-issue ng warrant of arrest, papakinggan kanina. Baka ang ini-expect nila, pagkatapos nilang mag-argue kanina, hindi muna mag-i-issue ng warrant of arrest ngayon, titimbangin muna ng Sandigan Bayan, 3rd Division, yung mga argumento nila. So, ibig sabihin, makakauwi pa sila ngayon. Yung siguro ang iniisip nila. Kasi, kumbinsido sila. Sa tingin nila, wala talagang basihan. So, parang inabuso lang naman ng ombudsman yung kapangyarihan nito. Di ba? Yan yung laging sinasabi nila. So, naniniwala sila na dahil mahina yung kaso, walang basihan, parang pilit. Ang sabi ni Atty. Topacio, pilit. Pilit na pilit. Yung kaso daw ng ombudsman, obvious daw na harassment lang. Ang inaasahan nila, magagrant yung kanilang motion. I-defer yung issuance ng warrant of arrest. So makakauwi pa si Marcoleta. Kaya lang, doon mismo sa in-open court, dinina yung motion nila at binasa yung statement na mayroon ng inisyong warrant of arrest. Ano pang magagawa nila ngayon? Wala na. Tapos hindi na nakapurma. Game Hindi over. na nakapurma. Kung baga ganito mga kabunyog, nakikita nyo yung senaryo. Ang paniwala nila, matibay ang argumento nila, na pilit yung parang binendalo nga, para sa kanila kasi sa INC at sa mga DDS, binendalo, binaluktot yung batas. Hindi naman talaga plunder yon. Kasi paano naman daw naging plunder? Campaign donation naging plunder? Private funds naging plunder? So para sa kanila, wala. Ano ito? Sa tingin natin, magagrant yung motion natin na huwag mag-issue ng warrant of arrest kasi abuso talaga ang ginawa ng ombudsman. Ang problema ganito. Agad-agad, nag-decide ang Sandigan Bayan, may probable po, denied ang motion na i-defer ang issuance ng warrant of arrest.
Di sige, okay. Ang iniisip nila, makakauwi pa tayo. Baka naman bukas. Ay, hindi. Baka ang iniisip nila, hindi muna magdi-decide kanina. Mag-ano pa muna. I-consider pa muna yung kanilang motion for reconsideration. So, uwian muna. Hihintayin siguro nila bukas. Ay, hindi eh. Kabunyog Joe Abbas, good day. Kaagad-agad, in open court kanina, nag-decide ang Sandigan Bayan, 3rd Division. Denied. Ganun, ibig sabihin, ganun ka-firm yung stand ng Sandigan Bayan na may probable cause ang kasong ito. At denied na ngayon yung motion. O wag muna kayong aalis. Mayroon na kami ditong statement. Binasa ngayon yung statement. Anong laman ng statement? Mayroon na kaming inisyong warrant of arrest. O, kung mayroon ng inisyong warrant of arrest, nandun na si Marcoleta, papalabasin mo pa ba yun? Papauwiin mo pa ba yun? Natural, hindi. Kulong Kasi yung na. warrant of arrest, effective, pagka-perma niyan, pagka-anunsyo niyan, effective na kaagad yan. Mag-i-effect na kaagad yan. Ay mayroon ng mga CIDG sa labas na naghihintay. Mayroon ng mga CIDG sa labas na naghihintay. Kaya, dahil mayroon na pala warrant of arrest, huwag na nating paalisin dito. Huwag na nating paalisin dito. Alam nyo mga kabunyog, sa isang banda, may maganda ding nangyari dyan. Kasi, kung nakauwi pa si Marcoleta, at saka nag-issue ng arrest warrant, baka magulo pa. Dito hindi na eh. Nandun na mismo sa korte. At nung habang nandun siya sa korte, denied yung motion niya, inanunsyo na ngayon ng chairman, si Associate Justice Carl Miranda, inanunsyo niya na mayroon na silang nilabas na arrest warrant. So dahil mayroon nang nilabas na arrest warrant, isa-isang naglapitan na ngayon yung mga CIDG. Hindi na pinalabas si Marcoleta. Hindi na nakapurma. Doon na mismo, alangan namang pauwiin mo pa. Pwede pa bang magsabi si Marcoleta, uuwi muna ako? Wala na. Hindi na, kasi mayroon ng warrant of arrest. Nakulong na. So, hindi na makakapurma yung supporters niya. Kung yung mga nagsasabing baka magtago sa Central Temple ng Iglesia, hindi niya na magagawa yon. Hindi na siya nakapurma eh. Nandun na siya sa Sandigan Bayan. So ano ang ginawa sa kanya doon? Ang ginawa sa kanya, kaagad siya, in-announce na ngayon ng CIDG na arrested na siya. Kumbaga, in-announce na. Arestado na siya. Tapos, pag na-aresto na, pinipresent uli yan doon sa korte. Parang return of warrant. O di ba, may warrant of arrest. Yung warrant of arrest, isi-serve mo doon sa akusado. Pagka-aresto mo sa kanya, mga kabunyog, babalik ka doon sa korte, i-return mo yung warrant. Sasabihin mo na na-aresto na namin. Ni-return na yung warrant. Kaya, ano na ito? Actually, sumunod na si DILG Secretary Jun Vic Rimulya, in-announce niya na formally arrested na. So hindi na yan makakalabas doon. Kasi kung arrested na, ibig sabihin, nasa jurisdiction na siya ng korte. Yun. Pag dineclare kasing arrested na, ibig sabihin, ang may jurisdiction na sa kanya, ang Sandigan Bayan. Dadalhin yan. Kaya, kumbaga ang nangyari dito mga kabunyog, may magandang development din dito. Ibig sabihin, lumabas yung arrest warrant kay Marcoleta habang nandun siya sa korte. Dahil nandun siya sa korte, nandun na rin ang mga PNP CIDG, hindi na siya pinalabas ng korte. Inaresto na siya doon. At pagka-aresto sa kanya, ni-return na yung warrant sa korte. O-order na ngayon ng korte, yung Sandigan Bayan, dalhin na yan sa kulungan niya. Yun. Mag-aano pa yan, mga booking procedures. Ibig sabihin yung mag-shot, ito yung aabangan Yan, abangan natin yan, attorney. Ipatanggal ba ang wig? Yun ang excited Abangan ng marami. natin yan, Kayo abangan naman, natin yan. ang marami excited kung anong mangyari kay Marcoleta. Pag kinunan ba siya ng mag-shot, ipapaalis ba ang wig? Abangan natin yan. Maya-maya lang yan. Yun, mamaya-maya. Hindi, kaya ang nangyari dito mga kabunyog, mga kababayan, kanina nung nag-live ako, breaking news, denied yung motion ni Marcoleta, motion for reconsideration, at naglabas na ng arrest warrant. Tapos na ako mag-live. Pagkatapos ko mag-live, ang sunod na balita, ito na. Senator Rodante Marcoleta, arrested. Arrested ka agad. Sa bagay, totoo nga naman, bakit mo pa naman papauwiin? Bakit mo pa naman paaalisin kung kayo ang mga law enforcement agencies, kayo yung authorities doon, naglabas na ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, binasa pa mismo ng chairman ng 3rd Division. Papauwiin mo pa ba? Papaalisin mo pa ba? Hindi na, nandun na eh. Nandun na. Ang maganda dito, naiwasan natin yung mga commotion, naiwasan natin yung mga kaguluhan. Kasi kung nakauwi pa yan, baka yung sinasabi ng iba, magtatago yan attorney sa Central Temple ng INC. Hindi niya na magagawa yan ngayon. Nandun na siya, arestado na. At nag-return na ng warrant.
Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni it's enough daw na na-aresto siya, wag nang i-humiliate. Hindi, ganun din yung stand ko, di ba? Kung napanood niyo yung vlog ko, kahit naman ganyan yan si Marcoleta, sabi ko, out of respect, wag nang alisan ng wig, di ba? Di ba? Ako naman, ganun naman yung yung stand ko diyan. Sabi ko, kayo naman, ano pa ba naman yan? Ang importante diyan na aresto na yan. Wag nang kaya lang wala tayo, hindi kasi natin call yan eh. Ano ba ang procedure ng PNP, ng CIDG? Kanila yan eh. Kanila yan. Pero kung akong tatanungin, ang sabi ko, wag na, ano na yon, out of respect naman sa kanya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating breaking news ngayon, mga kabunyog. Kaya yung mga tanong natin na maaresto ka agad kaya si Marcoleta, sumurrender kaya siya, ito na. Ano na yon? Moot in academic na yan, question na yan. Parang nagtuloy-tuloy kanina eh. Alas 8 ng umaga, pumunta si Marcoleta para umattend sa hearing. Hindi niya siguro ini-expect na may warrant of arrest na. Ano ba naman yan? Dapat na-anticipate yan nila eh. Dapat na-anticipate nila yan. Masyado kasi silang naniniwala na mahina ang kaso ng ombudsman, abusado yung ombudsman, pilit lang ang kaso, kaya sigurado magagrant yung kanilang MR. Yun ang kanilang iniisip siguro. Ang iniisip nila, wala, magagrant ang motion natin. Mabayad pala na Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. Okay? Bunyog! Live na live yan, Mabsat, no? Makatap lang tayo kay Attorney Enzo Recto, Diyos ko Lord Rudy. So, wala nang ligtas, Mabsat. Pumunta talaga siya doon para kung mag-motion for reconsideration or kanyang motion to quash. Ang problema, Mabsat, na-denied. Pagka-denied, binasa kaagad ang arrest warrant, Diyos ko Lord Rudy. Tapos, ang maliligayang araw ni Marcoleta. O siya, sa topic ulit tayo, Mabsat. Again, maraming salamat. Shoutout sa mapagong pasok, Deborah G, Ricardo Ramirez, Arton Zala, Legaspi, News Caves, Legaspi, at saka sa lahat, shoutout sa inyo. Again, guys, huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. Baka naman, like po tayo. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Okay, countdown ulit tayo sa ating next topic. Here we go.